Sa ating pong linya ngayon si Attorney Howard Calleja, ang isa po sa mga convener ng Isang Bayan and spokesperson po ng Trillion Peso March sa katanungan ni Baby Girl DJ Chacha. Magandang umaga po, Attorney Howard. Magandang umaga, DJ Chacha, at of course, Boss Ted. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Attorney, simulan natin po ang ating discussion dito po sa naging sworn statement kahapon nito pong dating security aide ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza. A day after, kahapon din po mismo lumabas itong demand letter ng isang notaryo o abogado na nagsasabi na pineke daw po yung kanyang pangalan, pirma, maging notarial details doon sa sinumpaang salaysay nitong si Orly Guteza. Help us understand, explain niyo po sa amin, ano pong magiging epekto nito doon sa nangyaring hearing kahapon sa Senado at sa mga posibleng kaso na isasampa, hindi lang kay Guteza, maging doon po sa mga tao na nababanggit dito sa issue? Ang malinaw dito is that kasi kung notarized yan, ibig sabihin under oath, ibig sabihin may perjurious document yan, no? Or ibig sabihin hindi yan tama. Kaya parang nagbibigay ng lamat o ng duda sa dokumento at sa linalaman ng dokumento, meaning yung mga sinabi ni Guteza. So kung yan tinatanggi ng notaryo, it gives parang kaduda-duda or hindi natin alam kung paniniwalaan ang katotohanan kasi ang rule natin sa batas kung meron kang konting kamalian, parang nagiging mali yung buong salaysay. So it gives a question to his integrity and to his statements. Okay. It gives a question to his integrity at dun mismo kung nasa saan po siya, which is the Senate. Pero kahapon po, bago magsimula yung hearing, tama po, di ba, pinanunumpa po itong mga tao na nagbibigay po ng mga pahayag doon sa Senado. May legal weight pa rin po ba yun kahit sinasabi na hindi ko pangalan yan, hindi ako nagnotaryo dyan, the fact na nanumpa na siya bago po yung kanyang salaysay? Opo, yung kanyang panunumpa, ibig sabihin ko ano yung sinabi niya doon, he swore to it. Kaso nga lang, when you look at a factual hearing or kung ikaw huwes at titingin ka, magtitimbang ka ng mga ebidensya, titingnan mo lahat nung sinasabi nung testigo, no? O in this case ni Guteza. So, yung kanyang pagbibigay duda sa kanyang affidavit, sabi ko nga nagbigay ng lamat. Although nag-swear siya, as I said, that only puts question to everything that he says. Hindi naman nating sasabihin lahat yun mali o lahat yun tama. Pero let's be careful kung ano yung mga sinabi niya at wag lang natin tanggapin na lahat yung katotohanan dahil may lamat nga na kumbaga sa kanyang panimulang salaysay, no? So I think we have to be more discerning and more careful kung ano yung ating paniniwalaan at ano yung tatanggapin natin na katotohanan. Okay. May mga abogado po na nagsasabi na irrelevant na daw po yung peking notaryo dahil nag-appear naman daw po si Guteza at inulit pa rin yung sworn statement. Anong reaksyon niyo po doon? Opo, that's why I said, no, pwede niyang i-confirm or affirm dahil siya ay nagsalita. Pero sabi ko nga, bakit kailangan niyang pekein? Ibig sabihin, mayroon siyang yung pagpeke, yun ang sabi ko ngayon ang nagbibigay duda. Kasi nga, dapat hindi na lang niya pineke. Yun naman talaga ang gusto niya. So, it gives, kasi yung credibility of a witness tainted puts na into ng konti. question. Parang no? ganon. Oo, Yeah, oo. this is his credibility himself, no? If you put question to his credibility, it also puts credibility to what he says. So, as I said, it has to be taken into a complete context, not tawag dito compartmentalized. So, we look at it as a whole. That's why, as I said, we cannot dismiss it totally in the sense na hindi rin natin kailangan siya tanggapin totally. Kailangan pag-isipan natin maigi kung ano ang ating tatanggapin sa sinabi niya at ano yung ating hindi tatanggapin sa sinabi niya. Oo. May pananagutan po ba ang sino man, not just Orly Guteza, kunwari ikaw ay nag-present ng isang dokumento sa isang Senate or Congressional hearing na posibleng peke ang notaryo at kung sino rin yung nagdala sa iyo doon sa hearing, ano pong pananagutan kung sakali man? Well, ganito po yan. Alam ba nung nagdala na peke yung notaryo? Yun ang tanong Sino bang may alam o sino ba ang
ang nagpasimuno ng peking notaryo? Yun ang tanong. Kung alam, kunyari, sabi nga, for example, in this instance, si Senator Marcoleta ang nag-introduce. Alam ba niya na yung notaryo peke? Kung hindi naman niya alam, then we cannot fault him for that. However, kung alam niya, edi I think he has to be answerable even to the Senate Committee and even to the Ethics Committee if alam niya kasi nag-introduce siya ng peke na papeles, no? However, ang pinakamalaking liability dito kung titingnan natin kung sino yung nagpasimuno nito, kung mismong si Gutesa o yung abogado niya o kung sino man ang nagpeke niyan. I think kung identify natin kung sino yan, I think then that has to be put into question or yung kanyang liability. Also, si Gutesa, siyempre alam niya yung ginawa niya. I think he has to be liable there. Sabi ko nga, pwedeng perjurious yan or pwedeng falsification. Depende po sa makikita natin. Okay. Ito ho kasi nga, attorney, ay isang hearing in aid of legislation. Ano po? So, ihiwalay nga natin yung dalawang eksenang yon. Okay. Dito ho ba sa Senate hearing, pwede ho ba ditong ma-invoke nito pong mga sinasangkot nitong si Gutesa na yung doktrinang falso in uno, falsus in omnibus? Opo. Yun nga, ginamit na rin yan ni Congressman Luis Tro, di ba? Na yun nga sinasabi ko nga na if you make one mistake or meron kang may isang duda, it creates a doubt into the whole document or into the whole testimony itself. So I think that's where the committee members or if ever it goes to court, to the judge, to discern and to see kasi titingnan nila yung demeanor ng testigo, titingnan nila yung sinasabi ng testigo at yung mga kumbaga tinetestify niya. So it has to be taken as a whole and sabi ko nga kung may mali it creates a doubt into the whole document or into the whole testimony together. Okay, sige po. So it follows na kapag po ganun ang iyong ipresenta sa court of law, sa regional trial court halimbawa, no, ng isang affidavit na sinasabi ng abogado na fake yan, hindi ako nagnotaryo niyan, ano po magiging bisa noon sa husgado po sa inyo pong experience? Mere scrap of paper po yun at maaari pang balikan po itong si Gutesa? Opo, usually pag ganyan, yung affidavit is set aside, scrap of paper, tapos pinagtitistigo yung witness verbally, orally. So, iisa-isahin tatanungin yan ulit-ulit, one by one. So, depende na ho sa sagot niya kung kanyang talagang paninindigan on direct examination kung ano yung kanyang mga sagot at saka response sa mga tanong. Okay, sige po. Kasi nga po sa 'di ba ang usap-usapan ng mga kapwa niyo lawyers kapag medyo naiipit ka na talagang maghahanap ka na ng mga technical 'di ba na defect doon sa kabilang banda kagaya nga nitong mga affidavit na ito. Sige, so assuming lang po na totoo yung sinasabi ng lawyer na hindi nga siya fake yung aking notaryo. Sa ngayon po, how do you cure this? Ano po ang remedyo po dito? Kung meron man, in case po nga na pahaharapin ito pong si Gutesa again sa hearing na ito. Kung meron pong ganun defect. Yun nga po, Sir Ted, ang cure niyan kasi nagsumpa naman siya sa Senado. So yun ang cure noon na dahil under oath siya, yung sinabi niya, so pwede nating isantabi yung affidavit, tanungin na lang ng mga senador or kung sino man sa komite directly, no? Hindi na baliwaliin na yung affidavit at magtanong na lang sila. So do you know ang magiging cure niyan? Kasi yung kanilang mga sagot dun sa tanong ng mga senador, under oath na ho yun. Okay. Opo. Sige po. So at least naliwanagan po tayo coming from mismo from a lawyer. Sige. So sir, kung wala po itong kontrobersyang ito nung pag-disclaim nung lawyer po sa kanyang notaryo, anong inyong assessment kay Gutesa? Kayo po, kung napanood niyo po siya, kayo po, kung kayo tatanungin, kapanipaniwala ho ba siya? Mukha hong kapanipaniwala kung ating susumahin kasi ang kanya may personal knowledge siya ng pagkuha ng pera at pag-deliver dun sa mga taong minensyon niya. Kung yun po paniniwalaan natin, medyo mabigat po yun dahil siya mismo kasama sa pagkuha, pagdala at pagbigay ng mga ika nga
basura o maleta ng pera. Oo nga po, no? Kumbaga, kung wala itong isyong ito, kasi nga siya merong personal knowledge, no? Opo. 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 Malinaw naman sinabi niya, Boss Ted, na hindi naman lahat ng beses nandun siya. Pero yung time na nandun siya, yung sinabi niya mga 3 beses na siya nagdala, yun personal knowledge niya. Opo. So malinaw na nandoon siya at alam niya kung ano yung ginawa niya at ano yung binigay niya at kinino niya dinala. So malinaw po yun. Opo, Kung tayo ay maniniwala sa kanyang testimonya. Okay. Ano po ang inyong assessment kay Roberto Bernardo sa kanyang affidavit at sa kanyang testimonya na nagbanggit siya ng ilang mga pangalan ng senador, yun lang ang kanya pong binanggit. Ano pong inyong basa po? Ito po kay Yusek Bernardo po ito, no? Opo. Oo. So sa akin, kung again, we go, kasi sa testigo naman, sa pagbigay ng mga testimony, we go to personal knowledge. Kung ang kanyang testimony at sinasabi niya, meron siyang personal knowledge o personal na dealings with itong mga senador na ito at kausap niya. So I think yun dapat bigyan ng substantial weight, no? So titingnan natin, I think dapat if I were the senators, I should give more searching questions kasi sa tingin ko dapat buuin niyo yung kwento kasi parang kulang yung kwento niya. Pero malinaw o klaro doon sa sinasabi niya na meron siyang personal dealings with the persons he mentioned. So from there, they can start siguro more searching questions to get more details kung ano po yung nangyari. Siguro pareho din po tayo ng gustong itanong kasi since 2017 siya naging USEC, no? Na-promote bilang USEC nga po ng DPWH, and mind you, yung kanyang appointment po ay napakalawak, no? Yung kanya pong yung kanyang jurisdiction, ha? And magmula 2017 siya po ay naging USEC hanggang August 15 ng 2025, no? So that's practically 8 years, no, na USEC. And then dalawang administrasyon po ang tinulay niya. Opo. And then ito nga po, no, meron silang Bulacan, and then ang sabi nga po ang kanyang jurisdiction din malawak. So para bagang napansin niyo ba, parang ang kanya naaalala lang na nakatransaksyon niya ay yung mga binanggit niya lang. Parang Yun nga po, Boss Ted, ang kinatataka ko. Parang ang transaksyon niya parang limited lang dito sa mga taong top na hindi sa akin, hindi ka panipaniwala na parang kasi parang ang pinag-uusapan niya parang Bulacan lang or some areas lang, no? Pero alam natin kung USEC ka na with his power and yung lawak ng kanyang authority, parang buong Pilipinas ang hawak niya. And I think hindi lang natatapos sa mga taong ito at hindi lang natatapos sa mga taon na sinabi niya. So I think mas dapat simulan niya from where he started up to today or up to hanggang siya nag-resign or natanggal as USEC. And then sabi ko nga, dapat yung mga senador magbigay ng more searching question. Mas kailangan klaruhin nila at idetalye nila yung mga tanong nila. Opo. Pero meron ba kayo na obserbahan doon sa mga searching questions dito po sa mga testigo? Tingin ho ba ninyo nagagampanan po yung supposed to be dapat nga po sana ay impartiality ng ating po mga kagalang-galang ng mga mambabatas? Ayun nga po, if I were, hindi nga lang ho tayo senador, Boss Ted, pero minsan nakakatawa lang kasi ang feeling ko ang tanong doon sa Senado pang drama, pang TV, hindi naman pang in aid of legislation kasi napakalinaw naman paano ho yung proseso, paano ba na-approve ang mga proyekto na ito, paano ba nakukuha itong mga proyekto na ito at sa akin klarong-klaro yung bidding process natin hindi ho sapat, talagang may problema sa bidding kaya nananalo yung mga kontratista na pinipili nila na from the very start alam na kung sinong panalo. Hindi na, yung kumbaga yung bidding nagiging moro-moro. I think, if I were there, sa akin doon tayo magsisentro, bakit nangyayari yan na yung bidding nagiging moro-moro? Well, mukha po yata nabanggit po naman yata din doon ang kasagutan po sa inyo pong katanungan. Ngayon po ba, sir, do you think dapat pa sila magpatuloy? Sa akin, kasi may ICI na po So, I think ibigay nila sa ICI or kung gusto nila magpatuloy,
para maging impartial ang investigations, dapat yung mga katulad ng mga napangalanan, si Senator Chi, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, dapat sila inhibit or hindi dapat, kasi parang nangyayari, itong mga akusado, sila rin yung nagtatanong. So, tingin ko hindi tama na kasama sila sa investigasyon, sa komite na nag-iimbestiga. If ever magpatuloy, dapat they should either inhibit or the committee itself should not allow them to participate. Kasi po ngayon, in fairness naman din po, mainam na napapanood natin itong proceedings, Opo. hindi po ba? In fairness, kasi kahit paano po, regardless kung may bias ka, kung kanino man doon nakaupo na senador o ano man, napapanood natin. Kung ihinto ito, tapos idadalhin sa ICI na mukhang hindi doon allowed, ang coverage po o live streaming sa proceedings, hindi kaya, ano po sa tingin nyo? Kapag ganun po ang nangyari, Hindi may effect ba ito sa ating pong ang panawagan ko po, Sir Ted, sa ICI, dapat i-open yung kanilang hearing. Dapat ang ICI should be a public hearing, hindi private hearing. So, tama po kayo, dapat ito makita ng taong bayan at maganda nga sa Senado nakikita. Pero sabi ko nga, kung may ICI na, dapat doon ang public hearing. Kasi nga, unless the Senate can assure us na hindi bias yung mga tanong nila, meaning, as I said, yun na nga, yung mga napangalanan na senador, dapat hindi na sila kasama. Siguro, kung kaya nilang hindi isama yung mga senador na yan, tingin ko pwede namang ituloy. Pero kung hindi nila kayang ihiwalay yung mga senador na pangalanan o na sangkot dito sa flood scam na ito, dapat siguro they should think twice whether they should continue or not. Attorney Howard, ito hong si Chacha nanggigigil na. Yung mga nasa rally po nanggigigil. Gusto nila ikulong agad itong mga mandarambong. Pero as you know, di ba sir, sa Sandigan Bayan, decades bago matapos ang mga kaso. Di ba sa Sandigan Bayan, first in, first out? Opo, siyempre, kung ano po yung unang kasong yun po ang kanilang i-dispose. Hindi naman pwedeng mauna ito. Opo. Pero, so, paano po? I mean, attorney, ito gaano kahaba ang due process dito para ka makapag-issue ng arrest warrant at meron ka ng madampot? Kasi nga sabi, kapag nakita mo si Saldico sa Green Hills ngayon at nagsha-shopping doon, hindi pa siya pwedeng damputin kasi wala pa siya arrest warrant eh. So, gaano katagal ang proseso? Alam natin yan, Sir Ted, iimbestigahan pa yan ng ombudsman, di ba? Magpa-file tayo ng kaso sa ombudsman. Tapos yung ombudsman, magpa-file siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan ang magbibigay ng arrest warrant. Sa tingin ko, pwede naman po magbigay yung para bilisan po, para mabilis po tayo, pwede pong gumawa ng special court within the Sandigan Bayan, mag-create sila ng special just for this flood control para bumilis. Ibig sabihin, itong korte within the Sandigan Bayan, yun lang po ang titignan at yun po ang bibigyan pansin nila. Kaya siguro that can be a suggestion for them to speed up on how to speed up the case. Pero tingin ko rin dapat sa ombudsman magkaroon rin sila ng special panel of prosecutors para diinan or bigyan diin itong pag-imbestiga sa ombudsman para hindi rin matagal yung investigasyon para ma-file nila yung tamang kaso immediately sa Sandigan Bayan. But that can again be questioned in the Supreme Court as violative of the Equal Protection Clause of the Constitution. Hindi naman po kasi maraming paraan, marami na ring instances na gumagawa ng special body. For example, kahit ngayon sa DOJ, gumagawa sila ng special committee. Kung kunyari sa isang kaso, yung mismo lang ang tututukan. Pwede po yun. Ngayon, katulad sa regular courts natin, meron tayong special courts for, let's say, drugs. Meron tayong special courts for family. Pwede naman doon, within the court, they can form their own special committees or special courts for specific crimes. So, this, I think, needs that, and I think they can do it administratively within the court system. Kung gugustuhin nila, ika nga po. Kung gugustuhin din po nila. Marami pong mga pangyayaring ganyan at pwede naman po, they can reorganize themselves and put
special individuals or special justices just for hearing of these courts, So of these Attorney, cases. so Attorney Howard, opo, ombudsman hindi mag-i-issue ng hold departure order or ng arrest warrant. It's going to be di Sandigan Bayan. Opo, kasi yung ombudsman parang yan yung po yung piskal, no? Yung Yes, RTC opo. or yung Okay. courts natin, yan yung Sandigan Bayan. Opo, yung pong pagkansela ng passport ni Zaldico sana para agad na siya mapabalik sa Pilipinas. Sino po ang dapat gumawa nun? Sa DFA po yun. Pwede hong gawin ho ng DFA yun immediately. Kung gugustuhin ng presidente. Kung gugustuhin ho ni Presidente, pwede po yun. Pwede ipa-cancel ang passport dahil yung passport is a privilege given by the DFA, by the executive. Opo, so bahala na magdemanda yung mga abogado ni Zaldico, di ba? Kung questionin yun, no? Opo, kasi sabi ko nga, pinababalik siya. Ang pinakamadali talaga dyan, cancelin yung passport, hindi siya makakaikot. Pero ba't di pa ginagawa? Siguro tanungin natin sa Malacanang at saka sa DFA. Pero siguro katokin natin, Sir Ted, baka kailangan mag-rally ulit at nakita naman nila yung silakbo at galit ng mga tao last Sunday, no? So I think it's not the end but it's only a beginning na makita natin na magkaroon ng aksyon ng gobyerno. Okay, ito po hypothetical lang po ito, attorney, no. Di ho ba kapag ang pulis kapag meron siya kahit na po hindi caught in the act, di ba usually meron silang iniimbitahan sa presinto? Tapos Pwede po yun. meron lamang silang takdang oras para niya hawakan yung kanilang sinususpetsahan, di po ba? Opo. Pero in this case, meron na pong mga bulto-bultong maletang inihahatid sa bahay. Opo, hindi ba pwedeng in case lang po mapauwi yan dito at wala pang arrest warrant, imbitahan sa presinto yung tao? At matanong lamang po siya? O pwede ho siyang imbitahan ng ombudsman. Pwede rin siyang imbitahan kasi public official, so ombudsman talaga po ito, hindi ho ito piskalya, no? So pwede ho siyang imbitahan. Siguro sabi ko nga one of the amendments kung tayo pakikinggan ng Kongreso at ng Senado, dapat ang crimes of bribery, corruption, dapat siyang continuing crime Kasi kung continuing crime siya, pwede mo siyang hulihin anytime. Opo. Pero ngayon, hindi siya continuing crime Kaya medyo, siyempre, kailangan dumaan sa investigasyon. Pero kung continuing crime siya, pwedeng, anytime, pwedeng caught in the act yan kasi continuing crime po siya. Okay. Bakit po malversation lang kaya ang inihahain ng DOJ ngayon at hindi plunder? If you notice, opo, sa kanila pong official statement, only malversation at saka yung indirect bribery sa mga sangkot dito. Bakit po hindi kaya plunder? Well, kung ako tatanungin nyo, mas madali pong patunayan ang malversation at saka direct bribery. Dito sa mga naririnig natin, malinaw na yung pera linipat from one to the other, klaro naman na may malversation doon. O nakita natin na may dinilang pera from na mali-maleta o sabi nga natin basura from one person binigay sa iba. Yun pwedeng bribery or indirect bribery. Klarong-klaro po yun. So kung gusto natin ng certainty of conviction, mas madali po yun. Pero kung gusto natin ng let's say non-bailable offense, plunder po kasi habang hinihir po yung kaso, non-bailable po. Pero it does not mean kung nag-file na sila ng malversation or bribery or indirect bribery, hindi naman nila, pwede pa rin naman sila mag-file ng plunder. So it does not discount later on that they file other cases. Kasi marami pong kasong pwedeng i-file. So sa tingin ko baka sa susunod, baka plunder na ho yung ma-file. So kumbaga po, in fairness po sa DOJ, ito muna po yung pinakamabilis at madali, no? Kumbaga mapatunayan doon sa mga elements nito. Kasi if you also observe, mukhang lahat ng kinasuhan ng plunder doon sa Sandigan Bayan, unti-unting nalagas. Unti-unting na-dismiss. Kaya nga sabi ko, kung gusto natin ng mabilis na reaksyon at mabilis na conviction at certainty, mas madali po yung bribery at malversation. Pero sabi ko nga, kung gusto naman natin na nakakulong sila, pero sa tingin ko rin, Boss Ted, yung plunder kaya nito I think we just have to do it properly.
Opo, opo. So, Kumbaga, I think, pwede antayin ma-upgrade. lang natin. I think sa susunod, mas marami pang kasong mapafile. Opo, pwede ma-upgrade na eventually sa husgado yung kasong plunder, no, doon sa elements, no, ng crime. Opo, pwede naman nilang baguhin yan kasi ito naman sa ombudsman, pag imbestiga niya, pwede niya rin baguhin, depende ho sa makikita niya. Okay, sige. So, tayo'y natuto dito kay Yes. kay Attorney Howard. Attorney, kailan po ang next rally ho ninyo? Ay, natin pala. Sorry. Opo, natin. Makikita-kita po tayo. Nagbi-meeting po kami. Magagawa po kami ng press con at yung trillion peso march. Talagang hindi na po ito one time, big time. Sabi ko nga, it has evolved into a movement. So we will announce and we will have a press con with future events and future demands and future things that we will do and ask the government. Okay. So antay-antay lang po. We will soon come out with our press con and with our announcement soon. Opo. Salamat po na marami, Attorney Howard Calleja, isa nga po sa mga convener ng Isang Bayan at spokesperson po ng Trillion Peso March. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!